Adames Podcast Live. Good evening po sa inyong lahat and welcome to the very first Domus Podcast Live. Ngayong gabi is very special because ang theme po natin, the very first theme of the Podcast Live is Amadeo Tourism. And ngayong gabi, we are very fortunate because napagbigyan tayo ng oras ng ating walang iba kundi ang mayor ng Amadeo, si Mayor Jojo Domingo. Good evening po, Mayor Jojo. Good evening sa inyo lahat. Salamat, Sir Alvin. Natutuwa kami nandito kayong gabi because wala namang ibang, I cannot think of a better representative of Amadeo than its own mayor, no? And sinamahan siya ngayong gabi ng siya ang nag-head sa LGU ng tourism and also public information. Walang iba kundi si Ma'am Lynette. Yan. First name lang ang ginagawa ko kasi medyo ano lang tayo, para relax lang tayo ngayong gabi. But it's a very interesting topic kasi ang Amadeo, marami siguro hindi nakakaalam sa inyo. I wasn't born and raised in Amadeo. So hindi ko masyadong alam kung saan ang Amadeo, and I remember Ma'am Lynette sinasabi pag tinatanong saan ba yung Amadeo, normally anong sinasagot? Yung katabi ng Tagaytay. Ayun, Mayor, ano pong kalimitang sinasagot niya pag tinatanong saan ba yung Amadeo? Malapit sa Gentry. Malapit sa Silang. Gentry. Malapit sa Silang, no? So tonight, hopefully with this conversation, medyo mas makikilala nyo ang Amadeo and it will give you a reason para bisitahin kami, no? So, simulan natin. Siguro, Mayor, nasaan ba ang physical location ng Amadeo po? So yung Amadeo ay talagang malapit sa mga major cities, katulad ng dito sa Cavite, malapit sa General Trias, City of General Trias, malapit sa Tagaytay City, famous sa maganda ang ambience, maganda, cool ang atmosphere, ang weather, at malapit din sa Kapitolyo, sa Trece Martires City. At malapit din sa napakalumang simbahan dito sa Cavite, ang Silang naman. Kaya we are, territorially, sa location natin ay we are surrounded with big-time cities and major cities in Cavite. Yun pala. Yun ang so physical location. Alam mo, napakadali na kayong pumunta dito sa Amadeo. Halos, kaya nga natin ginawa ito, Mayor, tong episode na to kasi napapansin ko, madami nang dumadaan dito sa main thoroughfare natin ng Crisanto na alam ko ngayon nila na-discover Amadeo. Ngayon, siguro, you're also wondering kung sino yung gwapo na katabi ko dito ngayon. Yan. Sinadya ko yun. Sinadya ko yun kasi alam ko he was also born and raised dito sa bayan ng Amadeo. And alam nyo, maraming assets ang Amadeo. Okay? Maraming assets ang Amadeo. But I know that isa sa mga main, alam kong, kasi tinatanong ko yung sarili ko, ano ba yung meron ng Amadeo na hindi masyadong popular sa iba. So itong papakilala ko ay walang iba kundi si Boking. Yan, Boking, mag-hello ka naman. Siya ay from Alitaptap Artist Community. Ngayon, Boking, baka gustong bumati. Ayun, hello. Magandang gabi and maraming salamat sa pag-imbita and of course, siguro may ma-share ng konti kung ano man yung pwedeng ma-share bilang isang artist from Amadeo. Ano muna tayo? Pag tinanong ka saan yung Amadeo, normally ano sinasabi mo? Pagka, halimbawa, nasa Maynila ako, let's say from Baguio, ano bang meron sa Amadeo? Sila yung nagsasabi na, famous siya sa kape. Ang Amadeo. Actually, itong mga nakaraang taon, medyo hiwalay na tayo ng Tagaytay. Just because of coffee. Pero pag tinatanong ka lang, ang tanong lang sa'yo ay, Bok, saan yung Amadeo? Taga-Amadeo ka daw. Saan yun? Physically, saan yun? Physically, sabi ko, before dumating ng Tagaytay, Ayan. from north, from Manila,
dadaan ka muna na Amadeo. Hindi na sa Aguinaldo, dito sa Hindi mo Amadeo Road. sinasabing kami yung malapit sa Tagaytay. Ay, hindi na. Okay, so anyway, good evening sa'yo. Magandang Bibigyan gabi. kita ng chance mamaya para explain kung ano yung Litap-Tap artist community. And thank you kay Mayor. Mayor, alam kong gusto nyo i-explain yung relax, di ba? Yung relax sa Amadeo. Di ba? Okay. So itong acronym, ano? Yung RELAX, R-E-L-A-K-N-S. Yung Tagalog na equivalent ng relax. Well, same meaning, pero mayroong mnemonic siya para ma-showcase natin kung ano ang makikita nila sa Amadeo. At itong mnemonics na ito ay dumaan sa proseso. Maraming nag-isip. We modified it one after the other until we come up doon sa talagang what Amadeo can offer. Kaya itong relax. Yung R-ata is meron tayo ditong mga resort and restaurant, di ba? Siyempre, ang Amadeo ay we are promoting at napakaganda dito sa Amadeo kasi we promote ecotourism. Actually, eco-agri-tourism. And then yung L, ito very unique kasi dito lang talaga matatagpuan sa Amadeo. The land of the big dogs. Kita mo? And then yung A naman is katulad na sinabi mo kanina, nandito ang leader ng community. They promote arts and culture, ano? Mamaya, papaliwanag na lang ni Paring Bokeng. And then of course, ito, we own it, no? Hindi natin to sinabi, hindi natin to claim, but sinabi ito ng mga tao in the coffee industry na tayo ang coffee capital of the Philippines. Hanggang ngayon naman no? So kung sa ibang mga coffee shop, meron silang coffee pair with cakes. Yung S sa atin ay suman naman. Napaka culturally bound na pang-pair sa kape. Yun. Yun siguro. Thank you po. Thank you, Mayor. So, ang gagawin natin actually, bibigyan ko ng chance yung mga representative nung relax, nga, para makapag-relax dito sa Amadeo, para magbigay ng konting message, magbigay ng mag-imbita ng mga bisita sa kanilang mga sarili-sariling negosyo. Okay? So, simulan na natin. Simulan na natin. Yung letter R ng relax. Sabi nga ni Mayor, restaurant and resorts. Tama? Ilan ba dito, Ma'am Lynette, ang restaurants? May idea ka? Ilan ang restaurants and resorts sa Amadeo? Actually, sir, around nasa 80 yung registered. 80? Yung may registration, business registration. Oh, okay. Based sa BPLO po. Madami-dami yun, Around no? 80 po. So kung pumunta kayo ng Amadeo, you will have approximately 80 restaurants, resorts, and Aside from the cafes. iba pa yung cafe? Yes po. Yung resorts and cafes is nagtutotal po around 140 something. 148, I think po. Madami pala. As of po ito? January. As of January 2025. Yun. Magandang alam yun dapat ng mga magiging bisita natin dito sa Amadeo na marami kayong pwedeng puntahan na restaurants and resorts sa Amadeo. Around 80 of them. Konti lang naman, no? Konti lang. So gusto kong tawagin actually isa dun sa one of the 80. No? Actually, dalawa kami nandito ngayon representing restaurants and resorts. Obviously, doon sa mga nanonood, Domus is a restaurant here in Amadeo. Punta po kayo dito. Meron din kaming resort, right? But inimbitahan ko yung isa kong kaibigan din na meron ding restaurant and resort. So, pwede ko bang tawagin ang ating kaibigan na may-ari ng isang resort dito sa Amadeo? So, si Ma'am Karina. Hello, good evening. Karina Buendia, one of the pioneer ng establishment ng resort and events place here in Amadeo. Established 2014, Pacho Buendia Farm Resort and Events Place. Way back then, 4 pa lang yata yung
Resorts, Events Place. Now, ilan na Ma'am Lynette? Sa 80 na po. 80 lang Nasa daw, konti 80 lang na. tayo. So it goes to show how very progressive talaga ang resort, events place, restaurant business here. So inviting everyone to invest here in Amadeo. Sinabi mo ba yung pangalan ng resort mo kanina? Yes Oh, po. Patio Bendia. Patio Buendia Ako Farm nagpa-plug, Resort no? and Events Place. Para kami commission. Plug. So punta kayo, Patio Bendia, no? Dito sa Amadeo. Yung contact information ni Ma'am Karina, mamaya ay ilalagay ko din para naman yung mga bumabiyahe, pupunta dito, meron kayong choice. Maganda dito kasi tahimik. Alam mo, maganda dito sa Amadeo. Ano yung tingin mo number one na isa sa maganda sa Amadeo? Based dun sa 11 years namin, sir, na existence ng operation sa resort, ang mga guests mostly coming from abroad, US, Canada, they capitalized on the weather. They really like the weather, kaya patok kami sa mga get-together, lalo na yung mga senior. Pareho kami kasi ako, yun din ang nagustuhan ko sa Amadeo. No? Pareho ang ating climate. No? So yung mga pumupunta sa ating kaibigang city of Tagaytay, yun ang pareho sa amin. Wala kami ditong Taal Volcano. Diba? Wala kami Taal Volcano. Pero pagdating sa weather, yun ang paborito ko dito. Malamig din po dito. Minsan nga meron ditong merong fog, no? Sa Amadeo. Yeah. Anong gusto mo dito sa Amadeo, Ma'am Lynette? Lagi ko sinasabi, sir, there's no place like Amadeo. Yeah. There's no place like Amadeo. Babalik ka pa rin po sa Amadeo Dahil sa weather. iba po kasi yung Iba yung hangin ng probinsya, di ba? Iba ang vibes. iba po ang buhay sa Amadeo. Okay. So, good. So, thank you, Ma'am Karina. Thank you sa'yo. Okay. So, Mayor, meron po ditong nag-submit ng question. Madali lang daw yung question na. So, tatanong ko po sa inyo. Ito yung question, Mayor, no? Sabi niya, what are the upcoming projects or improvements the LGU is planning for 2026 that will directly support tourism growth and make visiting Amadeo even more enjoyable? So, ano po, Mayor? Meron ba tayong mga ibang gagawin sa 2026 in terms of tourism? Alam ko madami po kayong projects. Actually, yung tourism is one of my top priorities sa ating bayan. Kaya when we assess ano ba talaga ang uunahin. So nakita namin yung mobility, transportation, medyo kulang tayo sa Amadeo na kailangan natin muna yung mga turista natin, meron silang way on how to enter our town sa Amadeo. So yun ang ating tinitignan. Actually, meron ng plano before kung paano natin matutulungan yung ating yung ating mga kababayan dito sa Amadeo para they can move from their place to another places, no? And they can enjoy also yung ating mga resort and restaurant and cafes. So yun ang una. At the same time, siyempre, yung mga turista na nanggaling sa Manila, nanggaling sa mga karatig nating probinsya, makapunta rin dito, no? And we need yung transportation. So yun ang una. So paano natin sila mapapapunta, makakapasok dito sa ating bayan? So yun siguro we need to address that. So, unahin po natin yung transportation. Transportation. Yan. So, yung mga nanonood ngayon, yan, kung halimbawa lang gusto niyo bumisita pero medyo, wala silang sasakyan. No. One of the things that we will provide, maybe, hopefully, soon, sa 2026 will be transportation. Tatanungin ko naman si Ma'am Lynette kasi alam ko, hinihintay niya tong tanong na to. So, in terms of, kasi si Mayor may mga projects nga siya ngayon sa LGU, no, para sa tourism. Ramdam yun ng Amadeo Business Club na madami siyang pwedeng gawin for next year. So in terms of naman, meron kasi tayong Amadeo Tourism page,
meron tayong social media, meron tayong different forms of promoting Amadeo online. So meron tayong sort of direction for next year sa in terms of online presence? Actually, sir, we will continue promoting the page. Nag-uusap na po kami ni Mayor kung paano sa LGU, kung paano natin mai-improve pa, tsaka yung engagement po talaga for doon sa ating tourism page ay tumaas at makapaglabas pa tayo ng magagandang content. So, pinag-uusapan na po namin yan. And at the same time po, ang tingin ko po talaga, sir, ang kailangan ma-engage talaga sa namin ay yung mga local businesses, yung tourism establishments. Kasi the more po na nag-engage sila sa amin, nagkakaroon po ng nagkakatulungan kasi po eh. So yun po. Yung mga taga-Amadeo. Alam mo, Ma'am Lynette, importante talaga yun. I believe na yung before we expect people outside of Amadeo to sort of patronize dito, lalo na yung mga negosyante, siyempre, ang hihinga natin tulong yung mga locals muna. Yes po. Yung local tourism, no? Instead na pupunta sila kung saan-saan, sana ma-enjoy din nila ang Amadeo. Pwede namang bumisita kung saan nila gusto, but mas maganda sana kung meron tayong ganong suporta, no? And napansin ko, this year, aggressive tayo sa yung mga social media content ng mga negosyante dito sa Amadeo. So we're expecting more of that for next year. Yun ang ibig sabihin. Ayos. Thank you po, Mayor, dun sa suporta na yun. And ano pa yung mga pwede natin gawin? Mayroong mga activities pa tayo sa Actually, kaya pinanggit ko sa inyo kanina, sir, na mas maganda magkaroon ulit tayo ng General Assembly for the ATEA para po ma-update natin sila ng mga programs tsaka po mga upcoming plans po ng LGU din. Kasi mas maganda po talaga yung solid yung ATEA at maging active lahat ng members. Kaya nga ini-encourage natin yung mga negosyante dito sa Amadeo. Madaming nagko-contact nga kasi nga nakikita nila bakit yung ibang negosyo, bakit yung negosyo nila ay kasama dun sa pag-post sa Facebook page ng tourism, tapos hindi pa sila kasali. So again, ulitin ko dun sa mga nanonood na negosyante ng Amadeo. Kung gusto niyo sumali, contact us. Yun lang po. It's one step. It takes a minute of your time. If you do that, makakasama kayo pati dun sa mga iba-iba nating projects dito sa Amadeo. So anyway, thank you for that, Ma'am Lynette. Meron akong question kay Mayor, no? Kasi alam ko he's also an advocate for obviously collaboration, no, Mayor? Kasi ang sigurado ako sa munisipyo, nagtutulungan lahat doon ng mga different departments. Otherwise, yung project hindi matutuloy. So ang question ko sa iyo, Mayor, ano tingin niyo po para naman yung mga negosyante dito sa Amadeo ay makita nila yung parang guiding light, no? So how does collaboration among tourism establishments help in creating a more unified and stronger tourism identity for the town? Ano tingin niyo po? Bakit makakatulong nga yung collaboration ng mga negosyante? Kasi madami negosyante ngayong gabi dito sa Domus. So medyo nakikita na nila yung advantage pag nagko-collaborate. Well, sabi ko nga kanina, we have strength in numbers. So pag maraming nagtutulungan, mas madali nating magagawa yung ating mga plans and programs, no? Katulad nung kanina, yung priority ng transportation. Kung ang ating local government, kasi alam nyo naman, ang ating bayan hindi naman ganun kayaman, ano? So, collaborating with Amadeo Business Club, pwede nating magawa ito with your financial support. Perhaps magkakaroon tayo ng memorandum of understanding. How can we together deliver itong ating project about transportation? Meron pa akong isang nakikita na pwede maging attraction, ano? And I think ito yung very unique sa Amadeo.
na dito mo talaga matatagpuan yung literal na relax. Kasi we are promoting eco-agri-tourism. Yung napag-usapan namin ng ating tourism head, si Ma'am Lynette, meron tayong Ilayang Ilog. Siguro si Paring Boking alam niya. It traverses 3 barangay dito sa Amadeo. Doon, pag ito nagawa natin, ito yung makakuha nating Eco Park ng Amadeo. So, pwede may mga activities doon. At ito ay may isa sa katuparan lamang in collaboration with the business people like you, no? Kasi nga, very limited yung ating resources. So, kung tayo ay mahina financially, in collaboration, perhaps we can be stronger. Thank you po. Siguro yun, ganun ang beauty. We look forward to that. Actually, yung mga nanonood na negosyante, tama yung sabi ni Mayor, no? Lahat naman ng projects ay magiging reality lang kung lahat tayo ay magtutulungan. So I encourage the businesses to join the club dito sa Amadeo para matulungan natin si Mayor na maging economically successful, not only sa munisipyo but for our own businesses, because pagdami ng turismo dito sa Amadeo, obviously mas madaming kung meron kang restaurant, mas madaming kakain doon. Kung meron kang resort, mas madaming mag-overnight, no? Yun siguro ang key. Dapat maintindihan natin yun. So again, thank you for that, Mayor. Okay, so kanina na-mention ni Mayor yung relax, no? So napag-usapan natin yung restaurant, napag-usapan natin yung resort. Letter E. Ang letter E ay eco-tourism or agri-tourism. So one of the things na alam ko pinag-uusapan namin dito ngayon ay yung mga kooperatiba at saka yung mga farmers, no, dito sa Amadeo. We will be able to collaborate with them para yung kanilang mga produce magamit. Like alam ko dito sa Domus, gagawin natin yun, no? Para yung mga produce, yung mga gulay, yung mga prutas, ay matulungan natin ang kooperatiba dito sa Amadeo. Ang sunod ay letter L. Mas exciting to, no? Kasi madaming mga local dito sa Amadeo. Bakit daw land of the big dog? So gusto kong tawagin yung aking kaibigan. Nakilala ko siya dahil nagkameron ako ng aso at siya ay nung nakita ko yung kanyang profile, sabi ko ba, magandang kasama to. So papakilala ko sa inyo si Melvin ng Supero Dog Farm. Oh. Pakilala ka ulit, although may kilala ka na ng buong Luzon, Visayas and Mindanao. Okay, so bakit daw tayo land of the big dogs? kasi maliliit yung aso natin. Yan, tama. Maliit yung aso niya. So magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi, Ma'am Lynette. And magandang gabi, Sir Boking. Magandang gabi, Alvin. Salamat po. Bilis ah. Okay, bakit Land of the Big Dogs? Well, sa Amadeo kasi makikita ang, I think, right now is the pinakamaraming collection ng giant dogs. No? When we say collection, hindi lang isang breed. Ibig sabihin, mga 3 or 4 na breed na malalaki ay nandito lahat sa Amadeo. Of course, may mga nabibisita akong ibang kennels ngayon na part ng series ng Supero. Nakikita ko na hindi pa rin panapat eh. Tayo pa rin talaga yung may greatest collection ng big dogs. In terms of tourism, dito sa Amadeo, yung land of the big dogs, kasi nga malalaking aso niya. If you haven't seen his mga vlogs, punta lang kayo sa Supero Dog Farm. And alam ko si Melvin, isang plano niya ay make it available for the public to see Supero Dog Farm, tama ba? Nagpapagawa to ngayon. Yeah, ngayon ongoing ang construction doon sa Supero. Nagpapa-fencing kami and kung ang target natin ay March next year, I think aabot kami. Even yung loob. Kasi we want na may first-hand experience yung mga visitors. As in, they can touch the dog. Kung gusto nilang magpakagat sa aso, pwede rin. Ganyan. So, parang parang it's a sort of... Jurassic Park ng mga aso, no? Pag pag stress ka, I think one of the best stress reliever ay aso. So, yun ang i-open namin and sooner or later or after
maybe within 2026, a small cafe inside the farm. Kaya, i-vacuum natin lahat ng mga turista na pumunta sa Amadeo para lang makita yung mga aso natin. Right. Madaming natututunan dun sa kanyang Facebook page. But ang underlying statement dun sa Land of the Big Dogs actually, napansin ko dito sa Pilipinas, Melbs, madami ng pamilya ang merong pets, no? So Amadeo is going to be a pet-friendly town. Yun ang gusto nating gawin din. Gusto nating so pet tourism. That's why dito sa Domus, meron din kaming dog park, no? Naglagay kami ng dog park. And abangan nyo yung collaboration namin din ng Supero Dog Farm kasi magkakameron ng mga dog shows dito na kung saan sana yung mga outside of Amadeo na merong pets ay makarating dito at ma-enjoy nila yung mga different shows na makakatulong din sa lahat ng negosyante dito sa Amadeo. Yun nga lang, kailangan yung mga Amadeo businesses meron sanang pet-friendly establishments. Yun ang pinakahahabulin natin dun sa pet tourism. So thank you, Melbs. Okay, kanina na-mention, pinakilala ko sa inyo yung dati tinawag ko siyang father kuya lang daw Siya yung hindi ama but kuya ng isang na-mention kanina, biggest assets ng Amadeo. Kasi just to give you information, ngayon lang din ako nakakita na merong isang property na 12 hectares, ang laki, na ang nakatira ay puro mga artists. Dito lang yung makikita yun sa Amadeo. So if you are a interior designer, architect ka, mahilig ka sa mga paintings, mahilig ka sa sculpture, punta kayo sa Amadeo kasi dito nyo makikita ang Alitaptap artist community. Okay? So imagine a big property and around 30 to 40, it varies pa depending on time of the year, doon nakatira sa loob mismo and bawat bahay na tinitirhan nila ay merong studio. So I'd like to welcome back dito para magbigay ng a little bit more information at again, ilalagay ko din yung information kung paano sila pupuntahan. Walang iba kundi si Boking. Magandang gabi. Thank you sa sa pagdating mo dito ngayong gabi. Oo, at masaya naman din dahil siyempre yung makapagbahagi man lang tayo ng kung anong meron ang Alitaptap Artist Community. So, ang Alitaptap Artist Community ay community of artists, siyempre, 12 hektarya ito. Ang pinupuntahan talaga dito at maraming turista na pumupunta ngayon, meron kaming scheduled tour, yung mga studio ng mga artist. Meron kasi kaming kanya-kanyang studios and galleries. Siya talaga, pangalawa lang ang Alitaptap Artist Cafe. Kasi sabi ko nga, ang daming artist cafes, cafe around. Pero, syempre, kung mag-tutor ka, hindi naman pwedeng sa cafe lang. So, talagang ang pinupuntahan nila yung mga artist doon. Alam ko madami ka ding mga pupunta ng mga art students, saka mga iba-iba, hanggang malalayo, pumupunta sa iyo, di ba? Ang regional directors ng tourism ay nagpunta na sa amin. Lahat sila, from Mindanao to... Si Mayor siguro, natutuwa dyan sa ganyang, pag nakakarinig ng ganyan. Di ba, Mayor? Yung bibisitahin ang Amadeo dahil meron tayong ganyang klaseng asset. Na alam ko, wala talaga sa ibang ano not po ito? even the nearby towns ay merong ganyang klaseng attraction. Kasi kung maghahanap ka ng dahilan para pumunta sa Amadeo at alam kong mahilig ako sa arts, no? Kung alam ko lang na merong Alitaptap, pupunta ako doon kasi actually sasama ko yung nanay ko sa inyo. Pinatatawagan ka nga, sabi ko baka bisita tayo doon. Kasi meron din silang ito exciting to kasi meron din sila mayor, hindi ko alam kung na-mention mo kay mayor. Magkakameron sila ng museum, di ba? Bubuksan ba kailan ang bukas na? Ang nakakagulat din, i-open ito on siguro March 2026, imbitahan naman namin kayo. Ang pangalan ng museum is Museo 13. Bakit Museo 13?
Kasi lahat ng mga collections ng mga paintings and artworks doon ay galing sa 13 Artist Award. Iyon ay bihirang ibinibigay sa isang artist. So lahat ng mga collection ay puro mga awardees yung mga yon. And sa 13 Artist Award, kinukuha ang national artist. So kung ako ay taga Manila, no, at or wag na Manila, Alabang lang, no. Kung taga Alabang ako and then I have kasi may kilala ako interior designer, interior decorator. Kung gusto nilang pumasyal sa Alitap-Tap, anong gagawin nila? Ano naman to, wasteable or makikita sa online, so sa social media. Medyo malaki rin kasi ang following ng Paano kung gusto niyang, kasi na-mention mo kanina cafe. Ako kasi galing na din ako doon. Punta akong cafe. Pero paano kung interior designer ako, gusto kong makita yung mga iba-ibang option ko para... Meron na kami ngayon sa page ng Alitap-Tap Artist Community. Andun na rin yung nag-schedule ng tour. And then yung lahat ng gusto nyong malaman, na andun na siya sa page. Pwede bang kasi yun siyempre you're limited to nandun ka lang. Pero we can invite you din dito. For example, ini-invite kita dito sa Domus para pagka meron tayo ng pag pinaghalo mo kasi restaurant at arts, pwede tayong mag-come up ng intimate dinner na merong very selected guests. Ginagawa namin yan, kaya lang minsan sa malalayong lugar. Let's say, Chavit Singson. Si Chavit Singson invite yung Bigating yun, mga artist from Alitap-Tap and then gathering lang ganyan, exhibition and then selling. Balik na ulit anong dito. magandang araw pumunta sa kung ikaw ay ayaw mo ng masyado madaming tao, anong araw magandang bisitahin ang Alitap-Tap? Mas maigi yung Monday to Friday ganyan. Kasi pagka Saturday, Sunday, marami ring Dami ding bisita. tao. Pero hindi naman yung parang matagal maghihintay. Kasi ang plano ko, halimbawa, gusto ko magpunta dun sa Alitap-Tap, tapos makita yung... Kasi last time nag-usap tayo, parang 30 yung 30 to 40, di ba? Ang nakatira doon. So, kung gusto ko mapuntahan, hindi mo uubos yun sa isang araw siguro, no? Medyo, matagal-tagal din yung ikot. So, in a normal day, let's say on a weekend, pwede kang 1-2 bahay ng artist, 3, pwede mong bisitahin. May minimum kami kasi dapat lahat na yon. Lahat maikutan. Kasi mga importante lahat yung pupuntahan. Okay. Pero pwede naman, halimbawa ako kasama mo, ako na rin yung tour guide, ako na rin. Ganun tayo mga small businesses, no? Tayo na yung dito nga mayor, di ba? Ikaw na yung nagpapatakbo, ikaw pa yung technical, ikaw pa yung minsan multitasking. Yan ang kailangan ngayon, especially sa mga businesses. So anyway, thank you, Bokeng. No? Meron pa pala akong additional. This February 2026, meron ulit na yung Alitap-Tap Arts Festival. So, ang nakikikollaborate sa amin ngayon, sa Alitap-Tap ngayon is, of course, yung Provincial Tourism Office, Amadeo, Municipality, si Miseo Orlina ay nakikikollaborate din, and other artists around Cavite, even yung Tagaytay. So, kailan yan? Sa February? 26, 27, 28, March 1. Okay. Plus concert. Maganda kasi ngayon, ang programa namin is yung Generations of Art. Ang iimbitahan namin ng mga VIPs ngayon ay mga national artists to talk about their art making, experiences. So, meron tayong mga seniors, yung mga talagang mga seniors na nagpipinta pa rin hanggang ngayon. And then, yung mga susunod sa kanila. And then, yung mga younger generations na. So, ganun din sa music. Yun din mga kagaya nila Joey Ayala. And then, si Lolita Carbon. And then, down the line, magtotalk sila about their experience. Kasi, ang mga iniimbitahan natin, mga haligi na ito ng ng industriya ng sining, mapa-musika or mapa-visual. Kaya importante na maibahagi nila yung kanilang mga experiences. Okay. Total, nag-plug ka na lang din yung mga nanonood. Bago ko makalimutan,
December 20, 21, 22. Meron ulit tayong Amadeo Country Fair. Nakakatuwa kasi last time madaming nagbisita dito sa Amadeo from mga taga Silang, Dasma, Imus, Bacoor, 13. Madami nagpunta dito at alam ko si Mayor noon, halos araw-araw na Mayor. Nagbisita. So we look forward, no? We look forward to the next country fair dito sa Amadeo. December 20, huwag niyong kalimutan, 20, 21, 22. May lalabas naman to. So hopefully umabot kayo. Anyway, thank you, Bokeng. I'll give you time para may mas in-depth ang usapan natin sa tungkol sa arts. Kasi dito po sa Domus Podcast Live, what I'm planning to do is invite different businesses, different topics ang i-discuss. Normally yung mga themes na makakatulong sa public and also sa mga negosyante. Okay? So watch out for our future episodes. So again, salamat ulit, Bokeng, ha? And see you again soon. So Mayor, ito po, meron naman tayong question Okay. na medyo challenging. Kasi kahit ako, medyo hindi ko rin maisip kung ano, pero ito po yung question, Mayor. So, if we give you a magic wand and you could add just one new attraction or improvement to Amadeo, nakalagay tomorrow, pero wag naman tomorrow, yung pwede siguro 2026. What would it be and why? Magic wand, ha? Ibig sabihin, pwedeng magicin. Oo. Ako talaga, yung dream ko, magkaroon tayo ng Eco Park. Oo, kasi alam mo, ito yung yung place natin sa Amadeo ay very conducive sa pamilya, barkada, mga tropahan, mga magkakaibigan na hindi ito siguro na experience sa Manila o sa ibang mga lugar, Kasi dito talaga makita nyo naman yung ating kapaligiran, di ba? May mga ilog tayo. Yung sinasabi ko kaninang Ilayang Ilog, doon na maganda. Kaya kung mangyayari sana bukas, Eco Park, na where everybody will experience yung serenity. Yung sa malayo, maingay na lugar, punta sila dito, tahimik. Tahimik yet progressive. Diba? Mga tao, makikita mo, very respectful, cordial. Kaya sana matupad yun. Sana nga po. Next year daw. So, Eco Park, sana matunog next year. Tulungan natin si Mayor para matupad yung ating... Di naman siguro kailangan ng magic wand doon, kailangan lang ng budget. Anyway, ikaw, Ma'am Lynette, meron kang sana kung meron lang ganito, maganda sa Amadeo to. Ano yung meron kang ganon? Actually, yun din po sana yung isa. Manggagaya. Bawal po manggaya. Hindi ako manggagaya. Parang ang gusto ko lang sabihin, gusto ko pa rin yung Amadeo as it is. Pero yun nga, dadagdagan lang natin ng lugar na papasyalan mismo ng mga tao natin. Kasi alam ko, ikaw mahilig ka din mag-travel. Madami ka na nakita. So kung meron kang nakita dun sa iba, ano yung, ay sana meron ganito sa Amadeo. Nabanggit niyo po yung, pag nagta-travel nga po ako, yung parang laging, ay sana may ganito kami. Yung gusto mo lang maupo sa park, mag-relax. Ganun po. Other than snow, ha? Kasi, ay sana may snow din sa Amadeo. Yung meron ka lang lalakaran para makapag-unwind, ganun. Yeah. Yung po kasi yung pangarap ko din sa Amadeo na magkaroon ng ganun. Totoo yun. Alam nyo, ang Domus, ang aming pinaka-advocacy is to create experiences para sa mga pamilya, right? Develop stronger family relationships and lasting friendships. So, nag-iisip kami ng iba-ibang mga experiences. Sana merong ganito, merong ganyan na relevant sa mga pamilya. Kaya nga, watch out, by the way, pa-plug ko na lang din. Ako din naman ang host, Pa-plug ko na din ang Domus kasi next year, watch out for exciting activities for families and friends. Kay Bokeng ay alitap-tap visual arts.
I think we're gonna go for performing arts, no, for next year. So anyway, thank you po, Mayor Don. Where's the mayor? Alright, we're back. Actually, kakaalis lang ni Mayor, so I decided na dalahin dito yung meron pa rin tayong representative. Nandito si Ma'am Lynette. Palakpakan niyo ulit siya. Yes. Thank you, Ma'am Yan, Lynette. Nandito pa rin siya po kayo. yung First tutulong day. para mag-grow ang tourism at saka yung ating mga negosyo ay mabigyan ng support. Support din, di ba? Magic Wand. Para mabigyan kami ng Magic Wand para yung wish namin. Para tayong wish bus. Kaya lang tayo ay wish ano ba tawag natin dito? Wish tourism. Yan. Lahat ng plano natin, wish ko lang. Ayan. Wish Diba? ko lang. So anyway, makasama ko po sa Amadeo Business Club dito ngayon. No? So to my right ay one of the pioneers din dito sa Amadeo. Siya si Kuya Eddie Poniente. Like me, din siya, balikbayan. No? Galing ito ay siya ay isang UK, London actually. From London na dito. So siya ay may-ari dito ng sandali, pahiramin muna natin siya ng mic kasi yan. Ipakilala mo sarili mo. Meron yan. Okay. My name is Eddie Poniente. I consider myself as Balikbayan. I'm a native of Amadeo. I was born here in Amadeo. I come back here because I love the place, and Amadeo now is different from before. It's now booming. Yeah. Eddie hindi nyo matatanong, siya ay may-ari ng restaurant sa London, isa sa mga pinakasikat na restaurant. At i-forward mo sa akin yung mga picture. Hindi natin sabihin kung sino, pero forward mo sa akin yung mga picture na pinadala mo. Huwag mo sabihin, para surprise. Papakita ko sa inyo yung picture kung sino mga kumakain sa restaurant niya sa London. Medyo Yeah, bigatin to. Actually. Bigatin talaga. So talaga mabibigat at saka mga kilalang Saludo mga po personalities para sa ang inyong kumakain sa restaurant. restaurant niya sa London. Nasa restaurant row siya sa London. Sana makakain ako sa... Sana matikman natin, no? Balang araw. So, alam natin na talaga. Pero ngayon, nag-ooperate siya ng resort. Ano bang meron sa Poniente Resort, Well, Kuya Eddie? Poniente is a nature resort. Nature Resort. Nakita ko doon, may If you ilog doon love, no? Nature Spring. You need to go to Poniente Springs, and we have a spring. Imbitahin mo sila, imbitahin mo. Poniente Spring is a nature resort which is located at Pangil, Amadeo, Cavite. And is one of the two longest running resort in Amadeo. Yes, Yan. correct. Matagal na. Ibig sabihin, baka bata pa kayo. Nandun Ilang na yun. taon na nga po ulit yung Poniente It was Springs? open the year 2005. 2005. 2005. Wala pa masyado dito. Ilang taon ka noon, Nichel? 2005. 2005, college. Ha? There's no much College. College ka na competition noon. at that time. Yeah. Alright, thank you, 2005. Kuya Eddie. Ha? Thank you, At Kuya alam Eddie. niyo So, po ba, don't pag forget. sinabing spring sa aming lokal, ang tawag lang sa amin yan ay bukal. Bukal. Okay. Yeah, but it's a spring. Yeah, it's a spring. Doon sa relax, ang letter K ay letter K is kape, no? So, imbitahin ko sana, nandito actually dapat ang Cafe Amadeo dahil wala sila. I got the representative ng coffee. And what better representative ng coffee other than a cafe. Yan. Kaya inimbitahan ko yung isang, siguro dito sa Amadeo, isa siya sa pinaka Instagrammable din na cafe, no, dito sa Amadeo. Binibisita to lagi ng mga kabataan kasi siya ay isang architect. Yan. Tapos yung asawa niya ay isa ding siya langing active na officer ng club at saka ng ng Amadeo Tourism Establishments Alliance at saka ano pa ba? Ano pang pwede kong sabihin ko kay Maki? Mabait na asawa. Baka magaling na barista. So no other than si Algil and si Maki. O bigay ko na yung mic. Hello, good evening. Yan. I'm Mark of March May Cafe and my wife. May of March May Cafe. Ayan. Owner ng March May Cafe. Yan. Small Sila- scale cafe lang naman.
The tagline of Where coffee and creativity collide. So, yun yung concept ng cafe namin. Pwede niyo po bang masabi kung bakit March May ang pangalan ng cafe ninyo? Bakit daw March? Meron siyang tatlong meaning. First is yung name namin, Mark and May. And second is yung birthdays namin, March and May. And the third one is yung weather ng Pilipinas, tag-ulan and tag-init. Yun. Anong masarap sa March May? Of course, we have variety of specialty creative drinks. So, meron kaming ice cream special. So, yung mga frap namin with ice cream on top. We also have banana pudding. We also have variety of food like chicken wings and quesadillas. And yun, we're staying true to our concept na where coffee and creativity collide. We offer unique experiences like creating your own waffle and creating your own coffee. So, drink at your own risk if you want So discounted yun kasi ikaw ang gagawa ng waffle mo. Yes, sige. Ikaw ang gagawa ng waffle. Why not? Ano ibig sabihin nun? Ikaw ang gagawa ng waffle mo? Ikaw magse-select ng gusto mong drizzle, ng flavor, or ano yung gusto mong garnishes on top. Okay. So, ikaw bahala. So, punta kayo. Eat and drink at your own. Punta kayo sa March May, madaming, meron silang ganung product. And anong masarap gawin ni Maki? Barista special. actually I'm one of the barista. So ako din yung nagtitraining sa mga staff ko din doon. So yun. Yun nga, isang specialty din kami doon, create your own coffee. So pipili ka lang ng base ng coffee mo, then lalagyan mo din ng cream or yung topping or yung drizzle para maging aesthetic ba yung itsura ng iyong drink. Para hindi magselos naman yung ibang cafe. Punta din kayo, sabi ko nga, sali kayo sa sa ating business community para you'll get a chance like this also na makasama kayo in promoting your business dito sa Amadeo and outside of Amadeo. So again, thank you sa inyo. Hindi natin lalahatin nasa menu nyo kasi hingi na ako ng commission. Yeah. Magbabayad na kami. Meron na tayong corkage pag nilahat. But anyway, thank you for coming tonight and supporting this podcast. Madami pa tayong ganitong magiging activities, no? So there are many things we can do sa podcast. Hindi ko na kasi susurprise ko yung iba, no? But just follow our page. Ipopost natin yung mga i-allow sa atin ni Ma'am Lynette na i-post sa Amadeo Tourism. Obviously, ipopost natin, no? Ngayon, one of the other pride of Amadeo na nakikilala na rin ay ang masarap na pizza, no? Masarap na pizza. Kaya inibitahan ko rin yung magandang may-ari ng Bien's Pizza. O, pakilala ka naman. Hello everyone! Ako nga pala si Itzel ng Bien's Pizza and Coffee. Yes, may coffee din kami. Cafe ka din, cafe ka din. So, cafe na din kami. Yan. So, slowly, masarap bang pizza at saka kape pag pinagsama? Yes, especially yung mainit na kape. Imagine, pizza na kape? Oh. Yeah. Yes, kasi hindi akala ko soft drinks. Sigurado ka, na-try mo na yung pizza at saka kape? Oo, yung yung mainit bago na yun, walang bago. sugar na... Tatry natin yun mamaya, Bon. Pizza at saka Sweet kape. and salty kasi yun. Yeah, opo. Yung iba nga, yung crust nung pizza, yun Sinasawsaw. Yun yung natitira, tas Amadeo, sa coffee. ano ba yan? Amadeo... Hindi naman. Mga weirdo lang, katulad natin. Oo, so anyway, try nyo ang Bien's Pizza and Coffee. Talaga kasi nag-start kami talaga. Ang offer talaga namin ay pizza lang talaga. Yeah. Pero syempre, nag-i-improve na rin yung aming menu and then we're turning our business na rin to cafe. Kasi marami naghahanap talaga ng kape sa Amadeo. Every time na may Kasi guest nga, kami... ang Amadeo ay coffee capital. Yeah, every time na may guest kami, lagi nilang tinatanong, meron po ba kayong coffee? Sasabihin nila, nasa Amadeo po kayo, sana meron din po kayong kape. So, syempre, naglagay na rin tayo ng mga coffee natin, drinks, fruit sodas, and meron kaming bestseller doon, yung mango float. Meron kaming mango float na bestseller sa mga Gen Zs. Ayan. So, by the way, located po yung Bien's Pizza. Dito lang po sa may Tamakan, Amadeo, Cavite. Yun. Lalagay natin yung
business information ng Bien's Pizza para naman sa Yeah, mga- kung gusto nyo makatikim ng special na creamy spinach, yun po talaga yung isa sa bestseller namin. And syempre yung Supreme, yun po talaga yung Paborito ko dun yung paulit-ulit. chicken lagi. Yes, yung chicken wings. Masarap yung chicken. Ako may-ari ako ng restaurant pero pinopromote ko yung chicken niya kasi masarap. Yes, May thank you pizza din naman kami. po. So pag sawa na kayo sa Bien's Pizza, punta rin kayo sa Domus. Thank you po, sir. Papalitan Alvin. kayo para Yes. Anyway, thank you for coming. Thank you. Dalawa lang Thank po you to sa pag-invite. member ng Amadeo Business Club. And I cannot anong tawag doon? I cannot reiterate enough na yung mga nandito, yung mga nanonood nito. This video is for yung mga gustong dumaan ng Amadeo. Dadaan din naman kayo papunta doon sa Tagaytay, no? Stop by. Punta kayo dito sa Amadeo, discover. I'll be presenting more businesses dito sa Amadeo. Yung hindi familiar dito, makikita nyo kami, karamihan ng mga negosyo dito ay nasa main road, no? But we will discover other places, okay? Especially next year. Anyway, bago matapos to, I'd like to thank again si Ma'am Lynette, no? Thank you po, So, Ma'am Lynette. Ma'am Lynette, thank you sa na siya ay pinagbigyan niya ako. Tahimik kasi to. Tahimik siya yung aking featured guest na tahimik, mahiyain. Pero bibigyan kita ng chance para imbitahin sila sa Amadeo. 'Di ba? Kasi ikaw ang tourism eh. 'Di ba? Siya ang si Ma'am Lynette ang tumutulong namin, kasama namin siya yung pinaka-contact namin ng private sector para sa para sa tourism. By the way, I'm the chairman for the tourism ng Amadeo Business Club, which is why I'm actively doing this, and also president ng Amadeo Tourism Establishments Alliance. So, like I said kanina, ilalagay ko yung number ko dun sa end ng clip, no, para yung gustong mag-member, you have to do it now, okay? If you want to be part of promoting not only Amadeo but your business, you have to do it soon, very soon. Kasi alam ko next year we'll be adding more social media content. We can only do so much ng mga nakikita yung mga nag-post na. So, yeah, join us. That's the only way we can work together. Is you become active in the business community. So again, Ma'am Lynette, may gusto kang may gusto kang may message ka, parting word para makauwi ka na. Hindi ka makakauwi. Hanggang bukas tayo dito. Sa mga business ba? Sa mga businesses and dun sa mga... Okay, dalawa. Isa sa mga turista. Yan, bakit sila? At saka isa sa business community. Kasi at the end of the day, ito ay... other people might find it. Sige, hindi ito yung papanoorin ko, but there are businesses in Amadeo that I'm sure will be happy to hear from you na invitation. Yeah, kung bakit sila dapat mag-invest sa Amadeo. Yeah. Okay, so bigay mo na, over to you. Thank you, sir. I'm very grateful kasi naging partner ko ang Atea at ang Amadeo Business Club pagdating sa pagpo-promote po ng mga programs ng LGU with regards to tourism. And makikiusap ulit po ako sa mga hindi pa active members at sa mga hindi pa po religiously ay nakikooperate sa amin sa pagsasubmit ng tourist arrivals kasi doon po natin makikita to just give you quick figures po. This 2025 from January up to the end of the third quarter, ang recorded po natin na tourist arrivals is nasa 84,000 tourists na po. Wow. Ang na-record natin. Recorded. Imagine po, and this is from approximately 20 establishments lang na religiously nagsasubmit sa amin ng reports. So imaginein po natin kung lahat po ng cafes, restaurant, accommodation, staycations ay nakaka-capture natin yung mga tourists. So makikita natin kung saan ba tayo dapat mag-improve lalo, kung ano pa yung pwede nating i-offer, kung sino yung mga na-accommodate natin at sino pa yung kulang yung facilities na naibibigay natin, amenities na nabibigay natin. So
ito naman po ay hinihiling ko lang na sana religiously ay masubmit din sa amin yung mga tourist arrivals. Yes. Opo. Kasi tinutulungan nyo kami at the same time nakakapag-formulate din po kami ng mga proper programs and improvements para po pareho tayong magbe-benefit doon, the business sector and the LGU din po. Okay. So yun po yung pakiusap. Message mo. Actually, message, So, request. yan ay message para sa mga business owners na dito sa Amadeo. Yes. Sa mga turista, ano Sa message mga mo? turista po, wag nyo lang po daanan ng Amadeo. Yan. Yes, itry nyo po ang mga restaurant, cafes, staycations. Right. Kasi po ay maganda po dito sa Amadeo. Yes, agree. Thank you, Ma'am Lynette, again, ha, sa pagdalaw mo ngayong gabi. Alam ko late na, alam ko busy ka, and yet you gave us the time para naman mabigyang pansin ng tourism. I'm sure sa mga future na episodes, we will try natin i-update every time there's something interesting dito sa Amadeo na kasi maraming mga bagong lumalabas na di-discover pa lang din natin. Sabi mo nga kanina, 80 yung nainuman ko pa lang ng kape, ilan-ilan pa lang, no? So anyway, I'd like to take this opportunity. Meron ba kayong gusto sabihin sa kanila? Baka gusto niyong wala na message, no? Kasi Wala naman, na-blanko kundi bisita lang po kayo dito sa Amadeo. Kasi syempre, bukod sa masasarap na coffee, marami po talagang history na nakapaloob sa loob ng Amadeo. And kung ma-appreciate nyo po talaga, napakaganda ng Amadeo, na-maintain po talaga yung kagandahan, kalinisan. So kung magtutulungan mo tayong mga business owners, kasama na rin po yung mga turista, mas gaganda pa po ang Amadeo. At saka syempre para sa akin, isang tagline ko lang naman mahalin natin ang Amadeo. Okay, so again, thank you, Ma'am Lynette. Thank you sa mga kasama ko sa ABC. Madami pa tayong mga episodes na darating, so don't forget to watch the next episodes of Domus Podcast Live. Bye-bye. See you next time.